Alexa's POV. Di makapagsalita si Alexa habang nakatingin sa mukha ni Andrea sa salamin. Parang gusto niyang mapatili sa sobrang inggit na nararamdaman. Naipaayos na niyang ilong niya at ang korte ng mukha niya, ngunit kailanman hindi niya madadaig ang kagandahan ni Andrea. Height pa lang nito, wala na siyang binatbad. Idagdag pang talaga namang napakaganda nito. Kaya nga kahit alam niyang matindi ang galit na nararamdaman para dito ni Nathan, di pa rin maiwasang makaramdam siya ng takot. What if yung galit na nararamdaman nito para kay Andrea ay maburang lahat at mapalitan ng pag-ibig? Siya ang numero unong kumontra nang malaman niyang pakakasalan to ni Nathan. Ngunit ano ba ang magagawa niya? Kilala niya si Nathan. Kapag may gusto itong gawin, gagawin ito at di niya na maaawat pa. Besides, ano bang karapatan niyang pigilan to? Hanggang ngayon naman wala pa ring assurance kung ano ba talaga siya sa buhay nito. Walang label, pero siya, bata pa lamang minahal niya na to. Hindi siya mapapayag na gawin itong instrumento sa paghihiganti kung hindi nga lamang niya ito mahal na mahal. Handa niyang gawin ang lahat para kay Nathan. Ipiniksi niya ang mga kamay ni Andrea, pilit na kumawala sa pagkakahawak nito. Peste ka? Malalagot ka kay Nathan kapag nalaman niyang sinasaktan mo ko. Parang batang sabi niya rito. Tuluyan na siyang napaiyak sa tindi ng inis. Nang bitawan siya ni Andrea, mabilis siyang tumakbo palayo dito at padabog na sumakay sa kanyang kotse. Naiinis siyang namana niyang mukha ng mama niya. Doon siya dumiretso sa kaibigan niyang plastic surgeon. Gawin mo kung kamukha ni Liza sa Verano. Parang batang sabi niya sa kaibigan. Naupo siya sa swivel chair at pinaikot yon. Pangtanggal stress niya. Bahagyang natawa ang babae. Kamukha ni Liza? Anitong ang lakas ng halakhak. Are you serious? Mukha ba ako nagbibiro? Madalim ang anyong sabi niya sa kaibigan. Unti-unti, naglaho ang mga ngiti sa labi ni Dr. Shira Ramirez. Girl, narinig mo bang sinasabi mo? Magkaiba ang bone structure ninyo ni Liza at babayaran kita kahit magkano. Basta gawin mo kung kasing ganda niya. Pagkasabi noon, tumayo na siya. Sabihin mo lang sa akin kapag handa ka na. Andrea's POV. Dad, Mom, biglaan naman ang pasyal niya dito. Hindi na kayo nagpasabi? Natatarantang sabi ni Andrea sa mga magulang nang bigla na lamang itong sumulpot sa bahay nila. Isang linggo na, simula nung kinasal na, ni hindi mo man lang kami naalalang tawagan ng mommy mo? Anito ang ginagala ang mga mata sa kabuuan ng bahay. Ang laki pala at ang ganda ng bahay ninyo. Dagdag pa nito at saka kumunot ang noo. Teka, bakit mukhang nakangayayat ang prinsesa ko? Eto naman, syempre naninibagong anak mo sa buhay may asawa. Nasaan ang asawa mo? Anang ina niya. Naliligo po, ma. Sagot niya. Ang totoo, kinakabahan siya sa pinapakita sa mga ito ni Nathan. Tiyak na magkakagulo kapag nalaman ito ng mga nangyayari sa kanila ng asawa. Sandali lang po at gagawa ko kayo ng maiinom. Aniyang nagtungo sa kusina. Sinundan siya ng mommy niya doon. Kamusta ka naman, anak? Masaya naman, mommy. Ang bait-bait sa akin ni Nathan. Mas lalo siya naging malambing sa akin pagkatapos ng kasal. Pagsisinungaling niya sa ina habang umiiwas ng tingin dito. Kumuha siya ng yelo sa fridge at nagtimpla ng orange juice. Mabuti naman, sabi nitong binuksan ang lagay ng pagkain. My God, hindi ba mag-e-expire ang mga ito sa dami? Bulalas ng ina niyang makita ang napakaraming pagkain sa loob ng pantry. Pinupuno talaga ni Nathan yan kasi alam niya, mahilig ako magluto. Aniya habang hinahalong juice na ginagawa niya. Ngayon lamang siya nagsinungaling sa ina at pakiramdam niya isasabog ang dibdib niya ng mga oras na yon. Mahirap pang itago ang tunay na nararamdaman, lalo na sa harapan ng kanyang mga magulang. Nilibang na lamang niya ang sarili sa paggagawa ng chicken sandwich para sa mga ito. Ang tahimik naman ng bahay na to, kay laki-laki. Ilan bang mates niyo dito? Usisang muli ng ina niya. May isang cook, yung ibang katulong pinaalis ko na lang. Total magaan lang naman ang trabaho dito. Ibig sabihin, ikaw lahat ang gumagawa ng gawaing bahay? Taas ang kilay na tanong nito sa kanya. Ang laki-laki nitong bahay. Ma, wag kang exaggerated. May washing machine naman at vacuum cleaner kaya madali lang sa akin to. Besides, tinutulungan naman ako ni Amy. Gusto kong pagsilbihan ng asawa ko, ma. Aniya, at totoo naman yun. Gusto niyang pagsilbihan ng asawa niya at iparamdam dito kung gaano niya ito kamahal.
Baka sakaling pag na-realize ito iyon, muling bumalik ang dating pagtingin nito sa kanya. Kausap na ng daddy niya si Nathan nang bumalik siya sa salas. Sweetheart, sabi ko kay daddy dito na magpalipas ng gabi. Ipapasyal natin sila. Malambing na sabi ni Nathan sa kanya. Parang nung nobyo pa lamang niya ito. Tumayo pa ito at kinuha sa kanyang dala niyang tray at inilapag yon sa mesa. Sayang nga lamang at may lakad ako ngayon, kaya hindi ko kayo mailalabas ngayon. Huwag mo kaming intindihin. Nakangising sabi ng daddy niya kay Nathan. Sige, lumakad ka na at baka mahuli ka pa sa meeting mo. Tsaka hindi rin kami magtatagal, aalis din kami mamayang hapon. At nakapangako kami kay Danny na bibisitahin namin sila sa Bulacan. Kanina pa nga naghihintay ang mga apo ko eh. Ganun ba? Sayang naman. Hayaan niyo at next week papasyalan namin kayo sa Santa Teresita. Sabi ni Nathan na humagkan pa sa noo niya. Sweetheart, don't worry. Maaga kong uuwi mamaya. Nakita niya ang katuwaan sa mga mata nito habang sinasabi yon na para bang pigil na pigil ang matawa. Napanunok siya. Pakiramdam niya nasa isa silang entablado ni Nathan ng mga oras na iyon. Nathan's POV. Nagtangis ang mga bagang ni Nathan nang makalabas na ng bahay. Roy, sa Pasay tayo, aniya sa kanyang driver. Isinandal niya ang katawan. Pinikit ang mga mata dahil pakiramdam niya. Sumakit ang ulo niya na makita ang ama ni Andrea. Kung hindi siya nakapagpigil, baka inupakan na niya to. Kaninang kausap niya to para nakikinikinita niya ang itsura nito habang naninigarilyo. Nakatingin sa nakandusan niyang ama. Peste! Parang sasabog ang dibdib niya sa galit. Ngunit sa kabilang panig ng utak niya, parang naririnig niya ang tinig ng ninong Ben niya. Hindi ba mas masakit yung paniwalain mo munang mahal na mahal mo nga si Andrea? Kukunin mo ang tiwala nila. Unti-unti, Nathan. Huwag mong ilatag lahat ng baraha mo. Pagkarating sa clubhouse sa Pasay, inutusan niya ang kanyang staff na bigyan siya ng isang bote ng paborito niyang alak. Doon niya ibinuhos ang lahat ng galit niya. Andrea's POV. Maraming salamat po, Mang Roy, sabi ni Andrea sa matanda nang ilapag nito sa kama sa Nathan. Nung magkasintahan pa lamang sila ni minsan man, hindi niya to nakitang lasing. Kapag inaalok nga ng mga kuya niya at daddy niya ng inuman, tamatang ito. Nagagalit pa nga siya sa mga kapatid niya. Sabi niya huwag itong turuang uminom. Kaya nagugulat siya halos araw-araw na lang itong umuuwing lasing. Tumangula ang matanda sa kanya at saka lumabas na ng kwarto. Mang Roy, tawag niya dito. Nilingon siya nito. Ilang taon na ho ba kayo nagtatrabaho kay Nathan? 10 taon na. Tipid na sagot nito sa kanya. Palagi ho ba siyang ganito? Ano ho bang pagkakakilala niyo sa kanya? Hindi ito sumagot. Pasensya na iha. Siya na lang tanungin mo tungkol dyan. Pagkasabi noon, lumakad na palabas ng bahay ang matanda. Hindi niya masisisi si Mang Roy. Siyempre pa na kay Nathan ang loyalty nito dahil itong nagpapasweldo dito. Nag-prepare siya na maligamgam na tubig at tinanggal ang suot ng asawa. Natigilan siya na mapagmasdan ang kabuuan nito. Napakagwapo at napakakising nito. Kaya naman unang kita pa lamang niya, umibig na kaagad siya dito. Napahinga siya ng malalim. Hindi siya mawawalan ng pag-asa na manunumbalik pa ang dati nilang pagsasama. Kahit papaulit-ulit sabihin sa kanya ni Nathan na pinakasalan lamang siya nito para paghigantihan ng tatay niya. Naniniwala siyang minahal din siya nito. Hindi makapagsisinungaling ang mga mata nito habang binibigkas ito sa harap ng dambana. Napakamamahalin siya nito habang buhay. At ang pangako yun ang pinanghahawakan niya. Malakas ang kutob niya. May pag-asa pang magbago ang nararamdaman para sa kanya ni Nathan. Kaninang kaharap niya ang daddy niya, natutukso na siya na osisain kung ano ang kinalaman nito sa pagkamatay ng buong pamilya ni Nathan. Ngunit natatakot siyang harapin ang katotohanan. Hindi pa siya handa sa bagay na yun. Besides, ayaw niyang malaman ng ama ang totoong nangyayari sa loob ng bahay na to. Hanggat kaya niyang itatago niyang lahat ng paghihirap na nararamdaman. Itay? Narinig niyang usal ni Nathan. Nathan's POV. Tay? Napahagulhol si Nathan. Niyakap niya ng ubod higpit ang ama. Patawarin niyo ako kung wala ako nagawa. Nathan? Pagdilat niya ng mga mata, nakita niya si Andrea. Nabakas ang pag-aalala sa mukha nito habang nakatingin sa kanya. Bumangon siya at timakap dito habang umiiyak. Pagkatapos ng napakahabang panahon, ngayon lamang siya umiyak. Pinakawalan niya ang lahat ng galit at pangulila sa pamilya na nararamdaman niya. Wala man lang ako nagawa, sabi niya rito.
Naririnig ko silang nagmamakaawa, pero nagtago lang ako. Wala akong ginawa para matulungan sila. Aniya kay Andrea. Kailangan niyang ilabas lahat ng nasa dibdib niya or else sasabog na iyon. Ang sakit-sakit. Hindi ako patatahimikin ng konsensya ko. Naramdaman niya ang mga kamay nito. Humagod sa likuran niya. Kahit papaano nakatulong iyon para maibsan ang bigat ng dibdib na nadarama. Umiyak lang siya nang umiyak sa balikat nito. Andrea's POV. Ramdam ni Andrea ang paghihirap ng kalooban na nadarama ni Nathan ng mga sandaling iyon. Very vulnerable to ng mga sandaling iyon. Alam niya kailangan siya nito. Alam din niyang sa likod ng galit ay pinapakita nito sa kanya. Matatago ang totoong Nathan. Yung dating Nathan na nakilala niya. Ilabas mo ang lahat ng sama ng loob mo. Nandito lamang ako para sa iyo. Sabi niyang para nakikipag-usap sa isang bata habang hinahagod ang likuran nito. Makikinig lamang ako sa iyo. Buong pagmamahal na sabi niya rito. Iyak lang to ng iyak hanggang sa maramdaman niyang natutulog na itong muli. Dahan-dahan niyang inalalayan to pahiga. Pinagmasdan niya ito habang natutulog. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha. Sa likod ng pagiging invisible nitong pagkatao ay ang sakit ng kaloobang nararamdaman nito. God! Hindi niya alam kung paano nasangkot ang daddy niya sa nangyaring ito sa pamilya ni Nathan. Kailangan niyang malaman ang lahat-lahat. Pero saan nga ba siya mag-uumpisa? Kinabukasan. Breakfast is ready! Malambing na sabi ni Andrea kay Nathan nang lumabas ito ng kwarto. Ang gwapo-gwapo nito, sa suot nito ang long sleeve na kulay blue at asul ding turtleneck. Tiningnan siya nito ng masama. Ayoko nang makita pa sa pamamahay ko, kahit sino sa pamilya mo. Anito sa kanya at marahas na hinawakan siya sa braso. At yung kagabi, ha? Dala lang yun ng kalasingan ko. Nathan, naiintindihan kita kung marami kang sama ng loob na kinikim-kim dyan sa loob mo. Hindi mo lang ako asawa. Kaibigan mo rin ako at pwede mo akong pagkatiwalaan. Tumigil ka? Huwag kang umakto na parang kailangan talaga kita sa buhay ko. Yamot na sabi nito sa kanya. Dinuno nito ang sentido niya. Ito ang ilagay mo dyan sa kokote mo. Kahit na kailan hindi kita ituturing na asawa. Dumiin ang pagkakahawak ito sa kamay niya. At subukan mo lang magsumbong. Kahit na sino sa pamilya mo, malalagot ka sa akin. Wala akong sinasabi sa kanila. Halos paanas lang na sabi niya. Hanggat maaari nga, ayoko malaman nila kung paano mo ako itrato. Alam ko naman kasing dala lang yan ng matindi mong galit. Pero alam kong mabuti kang tao. Hindi ako mabuting tao. Bulyaw ni Nathan sa kanya. Wala akong kasing sama. Mas masahol pa ako sa tatay mo. Dahil siya, kailangan pa niyang iutos sa mga tauhan niyang pagkitil sa pamilya ko. Pero ako mismong kakasan ng baril para mawala siya sa mundo. Tandaan mo yan. Pinangilabutan siya sa sinabing iyon ni Nathan. Pero ewan ba niya kung bakit kahit anong pilit niyang ipaintindi sa kanya, kung gaano to kagalit sa kanya, naniniwala pa rin siyang mabuti itong tao. Na para bang gusto lamang siya nitong sindakin. But deep inside alam niyang malambot ang puso nito. Or pinapaniwala lamang niya ang kanyang sarili sa kalokohan niyang to. Nathan's POV. Dinaanan lang ni Nathan ang mga inihandang almusal ni Andrea. Although alam niyang very tempting yon. At lalo pa naalala niyang nanay niya sa tortang talong at sinabawang bangus na nasa mesa. Ang mga yun kasi ang madalas inihanda ng nanay niyang almusal dahil alam nitong paborito nilang magkapatid iyon. Bumuga siya ng hangin para pigilan ang emosyong nararamdaman ng mga sandaling iyon. Nagmamadali siyang lumabas ng bahay. Nakita niya si Mang Roy naghihintay na sa sasakyan. Mang Roy, sa warehouse tayo. Aniya sa matanda nung sumakay na sa kotse. Tahimik na pinaandan ng matanda ang sasakyan. Pinaling niya ang kanyang mukha sa may bintana. Aaminin niya. May mga sandaling para nakakaramdam siya ng awa kay Andrea. In fairness, naging napakabait at maunawain ito sa kanya sa loob ng 3 taon nilang pagiging magkasintahan. May mga sandali pang may kakaiba na siyang nararamdaman para dito. Ngunit lahat ng yon, kaagad niyang binubura sa kanyang damdamin. Hindi siya po pwedeng ma-distract, lalo na ng kagandahan nito. Para na rin niyang ipinagkalulong kanyang mga magulang at kapatid. Oras na umibig siya sa babaeng yon. Andrea's POV. Nasa kusina sina Amy at Andrea nang marinig nila ang malakas na boses ni Alexa sa salas. Nanggigigil siya dahil basta lamang itong dumating anytime nitong gustuhin. Hindi mo inilak ang pinto? Sita niya kay Amy. Alam mo namang nagkalat ng magnanakaw dito sa Maynila.
Magnanakaw na gaya ni Alexa na ibig nakawin ang puso ng asawa niya. Nagmamahalan kami. Tanda niyang sabi sa kanya ni Nathan, ngunit iba ang naririnig niyang sinasabi ng damdamin dito. Hindi siya convinced na may pagtingin nga rito ang kanyang asawa. Marahil isa lang yon sa mga palabas na mga to para pasakitan siya. Gayunpaman, nagsiselos pa rin siya.